Dahil sumakit daw ang tiyan ni Idlin sa kinain nilang seafoods na siyang hapunan nila, bumaba muna ito sa kwarto nila para mag-CR. Naiwan naman si Mucha sa bar-restaurant sa rooftop ng Palazzo kasama ang bago nilang kakilala na nagpatawag na lamang sa kanila ng Tita Cynthia. Mag-isa lamang ito sa katabi nilang mesa kanina, ngunit dahil narinig nito ang pagtatalo nila ni Idlin, kung tama ba ang ginawang pag-iwan ng singer-actress na si Fiona Torres sa kanyang bonggang career, sa Maynila para makasama ang lalaking pinakamamahal nito sa Puerto Princesa. Hindi nakatiis na hindi sumali sa usapan ang matandang babae. Pareho rin pala nila itong kapapanood lang din sa TV sa kani-kanilang kwarto ang lumang pelikula ni Fiona, at ng dati nitong ka-love team na si Ares Bragado. Ipinalabas kasi iyon sa Cinema One kanina. Ikaw, you're pretty. Bakit hindi ka mag-try na mag-artista? Ang daming talent search ng mga TV network ngayon. Anito sa kanya? Ay nako, Tita Cynthia. Puro tisay at chinito lang ang kinukuha sa showbiz. Ang sabi kasi sakin, ipinaglihi daw kasi ako sa manika kaya medyo may kagandahang taglay po ako. Pero ewan ko ba naman sa nanay ko, hindi pa sa tisay na manika ako ipinaglihi. Ang itim ko tuloy. Tinutokso nga akong ulikbang uling dati ng mga kaklase kong lalaki. Oh, really? Hindi ka naman kulay uling, that's too much. Kayo mangging kaligatan ang tawag sa kulay mo, hiha. Anyway, ano namang ginawa mo noon sa mga bully mong classmate? Ngumiti si Mucha, nahihiya. Una ho, sinusumbong ko muna sila sa teacher para mag-guidance sila. Tapos nilalagyan ko ng tuyong dahon yung loob ng mga bag nila. Ayon, gulo ulit. Natawa ito. Kakulit mo pala noong bata. Buti ako kahit dalawa ang anak kong lalaki hindi naman ako gaanong binigyan ng sakit ng ulo noong mga bata pa sila. Napalingon ito sa entrada. Speaking of my adorable sons, ngayong nagsipaglakihan na sila saka naman nila pinasasakit ang ulo ko. Well, yung isa na lang pala, dahil yung panganay ko ay happily married na. Sinundan ni Mucha ng tingin ang tinatanaw nito. Napamaang siya nang makitang papalapit sa kanila si Raynil Arastia. Saglit lamang siya nitong tinapunan ng tingin, pagkatapos ay lumapit ito at humalik sa pisngi ng matandang babaeng kausap niya. Sorry ma, I had to wait for Savannah's program to finish so I could drive her home. Umirap naman rito si Tita Cynthia na wala si Mucha na kaalam-alam ay siyang nanay pala ni Raynil Arastia. Savannah's old enough to drive herself home. You promised me na tutulungan mo akong i-organize itong birthday surprise ng papa mo. Kung hindi lang nasa Hong Kong sina Ethan at Fiona, I would have asked them to help me on this. Buti na lang Mucha and her friend kept me company while I was waiting for you. Napanganga si Mucha nang dumating sa kanya ang isang realisasyon. Magkapatid po si Ethan sa katong si Sir Raynil. At manugang niyo po si Fiona. Wow, Tita Cynthia. Ihingi nyo naman po ako ng autograph sa kanya. Alam nyo po bang nakikinig ako noon sa WRL nung araw na mag-announce si Ethan na in love siya kay Fiona sa radyo. Sobrang kinikilig ako noon. Ngumiti ito. Akalain mo nga naman. Parang kahapon lang iyon nangyari. Ngayon, mayroon na akong napakabibong 6-year-old na apo. Nanatili namang nakamasid lamang si Raynil sa kanila. Nakaramdam naman si Mucha na mukhang kalabisan na siya roon, kaya nagpaalam na siyang pupunta ng kwarto nila para kamustahin na rin si Idlin. Nice talking to you, hiha. Sana makita ko kayo soon, ang sabi sa kanya ng mama ni Raynil, habang ang binata naman ay tinanguan lamang siya. Patungo na si Mucha ng elevator nang makasalubong ang isang pamilyar na mukha. Si Keith Grisham. Hey, Mucha, what brings you here? Were you looking for me? Malawak ang ngiti nito nang lumapit sa kanya. Hindi. I win the first prize in the raffle, di ba? Remember? Bumagsak ang balikat nito. Oh, yeah. Just remember though, I'd be here until Tuesday night, alright. Hinawakan siya nito sa braso at hinimas-himas nito iyon. Naiilang nainilayo naman niya ang braso rito. Binabastos ka ba niya? Anang tinig sa likuran niya. Nalingunan ni Mucha si Raynil na nakatingin sa kanya. Hindi naman.
Salamat. Sinagot niya rin ito ng Tagalog para hindi maintindihan ni Keith ang usapan nila. Raynil, kilala mo ba si Mucha? Anang Amerikano sa kanila. Yes, she's the lucky girl who won the weekend stay here, sagot naman ni Raynil dito. She'll be a luckier girl if by Tuesday she choose the right thing. Kumendat pa sa kanya si Keith. Iniwas ni Mucha ang tingin sa dalawang lalaki. Excuse me. I will go to our room, aniya, sabay talikod. Hindi niya kakayanin kung biglang magtanong si Raynil kay Keith kung anong kailangan niyang pagdesisyonan sa Martes. May posibilidad din na alam na ni Raynil ang tungkol doon dahil base sa pag-uusap ng dalawa kanina, mukhang magkakilala na ang mga ito. Hindi ni Mucha maalis sa isip na baka isang bayarang babae ang tingin ni Raynil sa kanya. Sumulyap lamang siyang muli sa mga ito bago nang papasara na ang elevator. Bumalik na si Raynil sa mesa kung saan nakaupo ang mama nito, habang si Keith naman ay nakaupo sa bar at kinakausap ang bartender. Wala pa si Mucha na nasasabihan tungkol sa gustong mangyari ni Keith, maski si Idlin. Gusto niyang mag-isang pag-isipan ang magiging desisyon niya, para anuman ang kalalabasan, wala siyang sisisihing ibang tao. Dahil kung anuman ang maging final na desisyon niya, siya din naman ang lubos na maaapektuhan at magdadala ng konsekwensya, wala nang iba. Bago pa man makabalik sa kinauupuan si Raynil, matapos kausapin si Keith ay nagring ang cellphone niya. It was Savannah, telling him she's about to sleep. She had said I love you and he responded back, after which they both hung up. Mabuti na lamang at naayos agad ang away nila kanina. You know what, Iho? I like her. I'll invite her to the party. Anang mama nang maupo siya sa katapat na silya nito. And by her, you mean Savannah? Sumimangot ang mama niya. Of course not. You know I hate brats and party girls rolled into one irritating package. And by that, yes, I'm referring to Savannah and all your past girlfriends. Napabuntong hininga si Raynil. Ma, ang problema sa iyo ay hindi mo sila binigyan ng pagkakataong patunayan ang kanilang sarili. Walang dapat patunayan, Iho. I'm too old to know and see beneath their diabetically sweet or pseudo-woman of the world persona. Daan-daang beses na silang nag-uusap ng ganito na alam ni Raynil na walang paraan para mapanalunan niya ito. Inilihis na lamang niya ang usapan. By the way, Ma, sino yung tinutukoy mo kanina? Yung gusto mong i-invite sa party ni Papa. Si Mucha. Erereto nyo ba siya sakin? Of course not. Mabilis na tanggi nito. Nakataas pa ang isang kilay nito. But he knew better. Mayroon na namang Operation Find a Manugang ang mama niya. Martes ng gabi. Nakapagdesisyon na si Mucha. Tatanggapin na niya ang alok ni Keith. Isasantabi niya ang kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Ipagbibili na niya ang kanyang kabirhenan sa halagang higit 200,000 piso. Ito ang isa sa mga pagkakataon na mas pinipili niyang pahalagahan ang kaginhawaan na may dudulot ng desisyon niya sa mga mahal niya sa buhay, kaysa sa magiging epekto nito sa kanya, sa pagtingin niya sa kanyang sarili. Ngayon, mas naiintindihan na ni Mucha ang mga taong kumakapit sa patalim, at ang mga babaeng nagbebenta ng aliw. Kung tutuusin, ilang oras mula ngayon, wala na siya halos pinagkaiba sa mga babae sa beer house. Kung meron man, iyon siguro ay mas maswerte siya sa mga ito dahil malaking pera ang makukuha niya sa loob lamang ng isang gabi na ipinagbili niya ang kanyang katawan. Ang sabi sa kanya ni Keith, hanggang Miyerkules ng umaga lamang ito sa Palazzo Arastia, dahil alas 7 ang lipad ng eroplano na magdadala rito sa Cebu. At sa oras na makapagdesisyon na siya natanggapin ang alok nito, pumunta lamang siya sa kwarto nito ng alas 10 ng gabi. Kung hindi raw siya darating sa oras at araw na iyon, ibig sabihin ay tinatanggihan niya ang alok nito. 10 minuto bago mag-alas 10 ay nasa harapan na si Mucha ng hotel. Nagpaalam siya sa lola anding niya na makikipaglamay siya sa isang katrabahong pumanaw ang asawa. Hindi naman nagtanong pa ang lola niya kaya't hindi na niya kinailangan pang hamabi ng mas maraming kasinungalingan. Hindi ni Mucha may hakbang ang mga paapapasok ng hotel. Nanlalamig siya. Alam niyang tinitingnan na siya ng may pagtataka ng security ng hotel, ngunit kinailangan pa niyang ulit-ulitin sa sarili kung paano niya gagastusin ang perang makukuha mula sa magaganap ng gabing iyon. Pambayad ng mga utang nila sa tindahan, kamag-anak at kapitbahay.
Makakabili na ulit si Lola Andeng ng mga biik na aalagaan. Hindi na manganganib na huminto sa pag-aaral si Bekoy. Makakabili na sila ng bagong yero para sa bubong nilang tumutulo kapag umuulan. Hindi na palaging isda ang ulam nila. At marami pang iba. Huminga siya ng malalim bago lakas loob na pumasok ng hotel. Bago siya makakapunta ng elevator para makaakyat sa kwarto ni Keith ay patakaran ng hotel na dumaan muna sa reception. Pinilit niyang ngumiti sa receptionist na siya ring nakausap nila noong Sabado habang papalapit dito. "Good evening, ma'am. What can I do for you?" Nakangiting tanong nito sa kanya. Napalunok si Mutya. Kasi pupunta ako sa room 1905. Sa kwarto ni Keith Grisham. Tumango ito. Nakangiti pa rin. "Kayo po ba si Ma'am Mutya Atrehenyo?" Marahan siyang tumango. Mukhang inaasahan talaga ni Keith ang pagdating niya at itinimbre pa ito sa front desk. Bumuntong hininga siya. Saglit na yumukod ang receptionist, pagkatapos ay may inabot sa kanyang isang sobri. Nakasulat sa harap noon ang pangalan at kumpletong address niya, at selyado ng tape. Binuksan niya iyon, baka may kakaibang bilin ang lalaki sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang makita ang laman ng sobre. Mga dolyares at isang nakatiklop na puting papel. "Totoo bang pera ang mga ito? Miss, saan nga ba ulit yung CR nyo rito?" Tanong ni Mutya sa receptionist na nakamasid lamang sa kanya. Itinuro naman nito iyon. Nagmamadali siyang pumunta ng CR at nagkulong sa isa sa mga palikuran. Binasa muna niya ang sulat. Si Keith ang nakalagda roon. "Mahal kong Mutya. Pasensya na kung nitong mga nakaraang araw ay inilagay kita sa isang mahirap na sitwasyon, na alam kong hindi mo gustong maging bahagi nito. Ako ay naging isang makasarili na naisip na ang lahat ay may kapalit. Kung binabasa mo ito ngayong Martes ng gabi, gusto kong sabihin sa iyo na hindi mo kailangang umakyat sa aking silid. Ibinibigay ko sa iyo ang pera, at hindi ako umaasa ng anumang kapalit. Alam kong malaki ang maitutulong ng halagang ito sa iyong pamilya. Kung binabasa mo ito pagkatapos kong umalis sa Puerto Princesa, ibig sabihin ginawa ng mga tao sa hotel ang sinabi ko sa kanila, ibig sabihin ay ipinadala ito sa address ng iyong tahanan, isang impormasyon na nakuha ko rin sa kanila noong nanatili ka dito sa Palazzo. Ingatan mo sarili mo, Keith G. Nanginginig ang mga kamay ni Mutya, nang tingnan niyang muli ang perang naruroon. $5,000 lahat-lahat, kagaya ng ipinangako nito sa kanya. Gusto niyang magtatalon at magsisigaw sa tuwa ngunit kinalma niya ang sarili. Bumalik siya sa reception area. Gusto niyang personal na magpasalamat kay Keith. Umiling naman ang receptionist nang sabihin niya dito ang tungkol sa gusto niyang mangyari. "Ang bilin po kasi ma'am ay ibigay yan sa inyo. May specific din pong instruction na huwag kayong paakyatin sa kwarto ni Mr. Grisham." "I'm very sorry po." Bumuntong hininga siya. "Sige, salamat na lang." Patalikod na si Mutya nang muli siyang napabaling sa receptionist. "Pwedeng pasabi na lang kay Keith, thank you." Tumango naman ang receptionist at ngumiti muli sa kanya. Gumanti rin siya ng ngiti. Kip-kip ni Mutya sa dibdib ang sabri habang papalabas ng Palazzo Arastia. Madami siyang dapat ipagpasalamat ngayong gabi. "Mutya, apo, magsabi ka sa akin ng totoo. Bakit napapansin kong maluwag ka sa pera nitong mga nakaraang araw? At ngayon ay may papasbok-pasbok ka nang nalalaman." Iniangat ni Mutya ang tingin mula sa bankbook niya. Nagbukas siya ng account sa bangko sa May Bayan kahapon, at may 2 araw na rin nakukuhanin na lamang niyang bigla ang bankbook niya para lamang tingnan ang mga numerong naruroon. Hindi pa rin kasi siya ganap na makapaniwala sa swerteng dumating sa kanila. $1,000 lamang muna ang ipinapalit niya, habang ang natitirang mga dolyar ay itinago niyang mabuti sa may damitan niya. "Nanalo ako sa loto, la." May kaunting katotohanan naman sa sinabi niyang iyon. Para naman talaga siyang nanalo sa loto sa nangyari sa kanya. Ang batang ere, sa tanda kong ito'y pinagluloko pa ako. Paano ka naman mananalo sa loto ay hindi ka naman tumataya? Ngumiti siya. "Kaya nga ako naka-jackpot, la. Pero hindi naman milyon. Ilang libo lang." "Ikaw ba'y nagsasabi ng totoo?" Bumuntong hiniga siya. "Basta la, ipagpasalamat na lang natin tong biyaya ng Diyos sa atin. Paunti-unti nga lang muna tayo sa pagbayad ng mga utang natin, saka ng pagbili ng mga biik.
Baka makahalata ang mga kapitbahay natin, manghingi pa ng balato. Sekreto lang po dapat. Tanging ang matalik na kaibigan niyang si Idlin ang nakakaalam ng totoong nangyari. Tumango-tango naman ang Lola Andeng niya. Abay kung ganoon, magpapamisa ako ng pasasalamat at gumaan-gan naman ang buhay natin, ano? Opo, sabay silang napatingin ng lola niya sa labas ng bahay nang makarinig sila ng sasakyang huminto sa tapat nila. Nasa galon ang kapatid niyang si Bekoy at wala sa barkada nito ang may kotse, maging sino man sa mga kamag-anak nila. Wala rin silang inaasahang bisita ng mga oras na iyon. Nang silipin nilang maglola ang sasakyan sa labas ay ikinagulat ni Mutya na makita ang mama ni Raynil na bumababa ng kulay pulang kotse habang inaalalayan ng malamang ay driver nito. Lumingalinga ang matandang babae at nang makita silang nakasungaw sa bintana ay kumaway ito sa kanila. Napanganga siya. Sila ba ang sadya ni Tita Cynthia? Mukhang mas bagay itong tawaging Doña Cynthia dahil halata naman ang pagiging may kaya nito. Sino naman iyan? Tanong ng Lola Andeng niya. Nako, si Doña Cynthia yan. Manugang niya si Fiona Torreza, at pamilya nila yung may-ari ng WRL na istasyon ng radyo, pati na rin yung mamahaling hotel kung saan kami natulog ni Idlin. Abay mayaman pala iyan, bakit papunta sa bahay natin? Hindi ko rin po alam, umalis si Mutya mula sa pagkakadungaw sa bintana at sinalubong si Doña Cynthia. Magandang araw po, Doña Cynthia, iwi na siwas nito ang kamay. Panipi. Hiha. Don't call me that. It's Tita Cynthia. Pumasok ito ng bahay nila at saglit na inilibot ang tingin sa payak na paligid. Dumako ang tingin nito sa Lola Andeng niya. Lola ko po, Tita Cynthia. Lola Andeng, si Tita Cynthia po. Kamusta po? Lumapit sa lola niya si Doña Cynthia at bumeso sa pisngi nito. Pinigilan ni Mutya na matawa sa reaksyon ng lola niya, na magkahalong pagtataka at pagkahiya. Upo po kayo, Tita Cynthia. Gusto niyo ho ba ng kape o tubig? Iyon lang po kasi ang meron kami. No need to bother, hiha. I just came from a dinner date with some of my amigas. Anyway, nagtataka kayo kung bakit ako nandito. Pumunta ng kusina ang Lola Andeng niya habang si Mutya naman ay naupo sa pang-isahang silya na katabi ng pang-tatluhang silyang inuupuan naman ni Doña Cynthia. Opo, ano po bang maipaglilingkod namin? Tanong niya rito. Sa pagtataka niya ay tumawa ito. That's why I like you, hiha. You're such an old soul. Just musing aloud. Anyway, the reason I came here is because I want to invite you to a dinner tomorrow at 8 PM sa bahay. Umuwi na ang panganay kong si Ethan at ang pamilya niya from their trip in Hong Kong. I remember you mentioned the last time that we talked na gusto mong ma-meet si Fiona, right? Hindi si Mutya makapaniwala sa narinig. Di dinner ho sa bahay nyo. Yes, and I won't take no for an answer from you. If you're worrying about the transportation, I'll ask one of our drivers to pick you up here sa bahay nyo, ngumiti ito. Kita na lang tayo bukas, okay. Tumayo na ito at nagpaalam sa kanila. Nakaalis na ito ay animaw nakalutang pa rin si Mutya. Apo, ano ba iyang mga nangyayari sa buhay mo, ha? Anang Lola Andeng niya na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Hindi ko rin alam, Simpleng printed na blouse, maong na pantalon at flat na sandals na nabili ni Mutya ng 20 pesos sa ukay-ukay ang suot niya nang sunduin siya ng driver ng mga arastiya. Pinag-uusapan nga sila ng mga kapitbahay dahil dalawang magkasunod na araw na may pumaparadang magarang sasakyan sa harap ng bahay nila. Naiilang pa siya nang pagbuksan pa siya ng pinto ng kotse ng driver. Tahimik si Mutya sa buong biyahe. Kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung paano ba siya kikilos sa harap ng mga arastiya, pero excited din siya dahil makikita niya ng personal si Fiona Torreza. Mayroon pa siyang picture ni Fiona na ginupit niya pa sa isang magazine sa St. Roch H's, papipirmahan niya iyon mamaya rito. Nang huminto na ang kotse at naghintay na bumukas ang isang mataas at puting gate ay napahigit siya ng hininga. Ngayon lang siya nakakita ng ganoon kalaki at kagandang bahay ng malapitan. Mali, hindi pala bahay, mansion na ang dapat itawag doon. Kumpara sa Palazzo Arastia, dadalawang palapag lamang ang mansion, at imbis na pataas ay papahaba ang laki nito. Ngunit kung sa rangya at rangya din naman,
hindi pa huhuli ang mansion na iyon sa hotel. Ma'am, naalimpungatan si Mutya sa pagtawag sa kanya ng driver. Pinagbuksan na pala siya nito ng pintuan ng kotse ay hindi pa niya namamalayan dahil abala pa siya sa pagtingin sa paligid. Bumaba na siya ng sasakyan. Pinagbuksan din siya ng driver ng dambuhalang pinto ng bahay. Upo ka muna, ma'am. Itinuro nito sa kanya ang sofa na kulay ginto, pula at krema ang disenyo bago ito lumabas ng bahay. Nang maupo siya sa sofa ay lumubog ang halos kalahati ng hita niya dahil sa lambot nito. Iginala niyang muli ang paningin. Tama siya, hindi pa tatalo sa mansion na iyon sa rangya ng Palazzo Arastia. Mas gusto nga lang niya ang mga muebles at paintings ng mansion kaysa sa mga nasa hotel. Bagong maid ka ba? Sinong nagsabing maupo ka dyan? Sa kanya nakatingin ang nakapamewang na si Savannah Malano. Hindi niya narinig ang paglapit nito dahil sa carpeted na sahig at sa kaabalahan niya sa pag-usisa ng isang painting. Hindi po ako maid. Ako po si Mutya Atrehenyo. I invited her. Do you have any problems with that, Savannah? Mula sa kung saan ay sumulpat si Doña Cynthia na pusturang-pustura. Sav, anong problema? Si Raynil naman ang sunod na pumasok ng bahay mula sa dambuhalang pinto. Nang bumaling ito sa kanya ay dumilim ang mukha nito. Kung meron mang tinatawag na bangka ng usapan, si Mutya na iyon. Iyon ang tumatakbo sa isip ni Raynil, habang nasa hapagkainan silang buong pamilya, si Savannah, at si Mutya. Fan kasi si Mutya ng bilas niyang si Fiona, at avid listener din ito ng radio station ng Kuya Ethan niya. Kung hindi nagkukwento si Mutya tungkol sa mga teleserye at pelikula ni Fiona, hinihingan naman ito ng komento ng Kuya Ethan niya tungkol sa radio programs at DJ's letter ng WRL. Habang ang mama at papa naman niya ay panay ang tanong sa buhay at pamilya ni Mutya. One thing about the woman, kahit high school graduate lang siya, may sense siya at magaling makipag-usap. Kung hindi dahil sa sitwasyon nila ngayon, malamang nakisali na siya sa usapan. Ngunit malinaw na nakaramdam si Savannah na wala sa lugar, at masasabi niyang ang ego ng kanyang kasintahan ay nabugbog at nasasaktan. Paanong hindi? Maliwanag na ang kanyang pamilya ay pinapaboran ang isang high school grad/elevator operator, kaysa sa isang cum laude ng Abmas Communication/ na iginagalang na tagapagbalita. Pagkatapos nilang kumain ng dessert ay nagsabi na sa kanya si Savannah na gusto na nitong umuwi. Pagkatapos ng maikling paalamanan sa pamilya niya ay umalis na sila para ihatid niya ito sa bahay nito. Savannah didn't try to hide her distaste of Mutya, and he knew that he would later hear remarks of disapproval on this from his mom and even from his sometimes feisty sister-in-law. Savannah was picking up a fight with him while he was driving her home. Na kesyo dapat daw ay ipinagtanggol niya ito sa pamilya niya, na dapat hindi niya hinayaan na magmukha itong tanga, o dapat, hindi na lang niya ito isinama sa family dinner in the first place. He tried to reason out na hindi naman niya alam na imbitado si Mutya, at kung nalaman man niya, there's no point of them not attending the dinner just because of Mutya. Lalo naman iyong ikinainis ni Savannah, saying he should have known better. Nang makarating sila sa bahay ni Savannah ay pabulabag nitong isinara ang pintuan ng kotse niya. Hindi rin ito nakinig sa kanya nang pakiusapan niya na pag-usapan muna nila ang problema nila ng maayos. Diretso lamang ito sa pagpasok ng gate at pinagsarhan siya ng pinto ng bahay. Wala si Raynil choice kundi umalis. Alam niyang kahit subukan niyang kumatok sa kanyang pintuan at tawagan ito hanggang madaling araw, hindi matitinag si Savannah. Iniuwi niya ang kanyang sarili habang iniisip ang mga nakakabaliw na bagay na sinasadya o hindi namamalayan ni Mutya sa kanyang buhay. Paakyat na si Raynil papunta sa kwarto niya nang sabihan siya ng isa sa mga katulong na pinapapunta siya ng mama niya sa ikalawang living room ng bahay. He sighed and decided that he wanted to let the discussion about Savannah be done and be over with. Nang pumasok siya ng living room, nasurpresa siya nang makita pa rin doon si Mutya, kasama ang mama niya at si Fiona. Napakunot noo siya. "You're still here," he blurted, lukang at Mutya. Magkasabay ang naging pagtaas ng mga kilay ng mama niya at ni Fiona. "Ang bilis makahawa ng girlfriend mo, Raynil," anang mama niya. "That's not what I meant. It's almost 12 midnight, hindi pa rin matapos-tapos yang kwentuhan ninyo.
May pasok pa yang si Mutya bukas, paalala ni Rainil sa mga ito. Ngumiti si Fiona, concerned kay Mutya. Bumaling ito kay Mutya na nasa tabi nito. Oh, yan, makakauwi ka na, andito na driver mo. Who? Me. Siya ba ang tinutukoy nito? Iho, ikaw na ang maghatid dito kay Mutya, anang mama niya sa tono na ginagamit nito kapag may inuutos ito sa kanya na hindi pwedeng hindi niya sundin. Tulog na ang mga driver natin, and besides, it's safer for her if it'll be you who will bring her home. She told us that yesterday there was a stabbing incident near their home. I wouldn't worry too much, if it's you that she'll be with because, I know you can protect her more than any of our drivers could. I was the one who invited her here, so I have to make sure she comes home safe. Napabuntong hininga si Rainil. Napatingin siya kay Mutya na kanina patahimik. Mutya averted his gaze. Pwede naman ho akong mag-commute. May mga jeep naman po, mabilis naman ang naging pagtanggi ng mama ni Rainil sa sinabi nito. Hindi, hiha, Rainil will take you home. Right, iho. Tumango na lamang si Rainil para matapos na ang usapan. The faster he took Mutya home, the better. He felt a headache of epic proportions coming. Come on, Mutya, I'll drive you home, wika ni Rainil. At dito na po nagtatapos, ang ikatlong kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.